Pero, Amen. ang sabi ng Biblia, siya nagpakababa, iniwan ng kanyang pagiging Diyos, ng kanyang alipin at ang sinumuha sa mga tao, mga kamamatay sa krus dahil sa atin. Amen? Amen. Ngayon, ang tanong ko, gaano bang kahalaga sa buhay natin ang kamatayan ng Panginoon? Maraming mensahe ang kamatayan ng Panginoon sa buhay natin. Pero meron ako nakita tatlong mahalagang bagay na dapat natin mga una, dahil sa kamatayan ng Kristo, napatawad ang ating mga kasalanan. Amen? Kaya meron ako tatlong bagay na gusto ibahagi sa inyo sa umaga ito tungkol kung gaano kahalaga ang kamatayan ni Jesus sa pusong Kalbaryo. Unang punto, dati, binuhay tayo ni Kristo, dati patay tayo dahil sa ating mga kasalanan. Patay tayo dati patay tayo. Bagamat buhay ang ating lubang katawan, pero patay ang ating espiritu. Ibig sabihin na pag sinabing patay sa espiritu ng katawan, ibig sabihin, wala nang kaugnayan sa Diyos. Amen? Kaya naman nagsimula na namatay ang espiritu ng tao. Nung ang tao nakasala sa pamamagitan ni Eva at Adan. Ang kamatayan niya ay minana ng ating mga magulang at maging tayo. Pag sinabing patay ka sa espiritu, ulitin ko, wala kang kaugnayan sa Diyos. Amen? Ang sabi niya sa Ephesians 2, 1 and 2, ating pong basahin. Ephesians chapter 2, 1 and 2. Ang sabi po rito, babasahin po. Noong unay mga patigyo dahil sa inyong pagsaway at mga kasalanan. Ang sabi nito, noong unay mga patigyo dahil sa inyong pagsaway at mga kasalanan. Patay tayo mga kapatid, dati pasuwayan tayo. Kaya ba nagkaroon kayo na pagmasuwayan? Ano naman niya pag nagsinuway kayo? Ano ba, magulang ka, sinuway ka na yung anak. Ano kung gagawin niya? Huwag ka pupunta ron. Pero hindi nakikinig, ano na naman ang magulang? Kaya masama na mo. Dahil ayaw ko pakinggan ng yung anak, di ba? Amen? Kaya natural siya magulang magtampo. Dahil ayaw kang sundin ng yung anak. Ganyan ang ating relasyon sa ganung araw. Tayo masuwain tayo sa Diyos. Hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Pero, kaya, ang ating buhay na tayo wala kay Kristo magulo. Dahil hindi natin sinusunod ang Diyos. Ang sinusunod natin, ang ating sarili. Amen. Ano sabi po sa verse 2? Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutan ito at napailalim kayo sa prinsipyo ng kasamaan ang Espiritu ng nagahari sa mga sumait. Kanya ang ating katrayan mga kapatid na tayo walang Kristo. Masakit tayo sumait. Amen? Dahil sa ating kasuwayan lang, napapahamak tayo. Sakit, lumalakad tayo sa mga bagay na hindi gusto ng Diyos. Kaya mga kapatid, kung ikaw mo na patay, no? Kung ikaw na buhay sa laman, pero patay ka naman sa Espiritu. Ganyan ang tayo ng ating buhay ng Kristo nung tayo wala ka sa Panginoon. Pasawayan tayo. Hindi tayo sumusunod sa lawan ng Panginoon. Ayaw pa kayo patagal. Alam niyo mga kapatid, andyan po sa yan. Bago ligain ng Diyos ang tao, inunong mo na kung ano natin mga kailangan ng tao. O iniwan, ang isang mabuting magulang, bago iluwalan ka na sa Lord, ang ganda mo na yun, ihanda na nila pen, bote, ano man, ihanda na bago mag-iwanan sa mundo.
Yan ang magulo na mabuti. Ganyan ang Diyos natin, mga kapatid. Nung likayin ng Diyos ang tao, inunang muna ng Panginoon ang pangangailangan ng tao. Ano nangyari ngayon? Sa kagandahan ng Diyos sa tao, ang tao naging suwagin pa rin. Hindi pa rin sa bulog. Kasi sinasabi ninyo. Kaya mga kapatid, noon tayo patay sa Espiritu, masuwahin tayo sa Diyos, hindi sa musulong ng Panginoon. Ano sabi sa letter B dati, kinabukasan tayo ng Diyos dahil sa namuhay tayo sa pita ng laman. Ephesians chapter 2, verse 3, para rin bumabasa. Dati tayo kabilang sa mga ito. Namuhay ay sa pita ng laman at sinunod ang hilig ng ating at pagmamakilisip. Ganyan ang ating kanakaya sa harapan Diyos. Sinunod natin ang ating laman. Pag sinabing laman, ugali ng tao. Ano ba laman? Ingit. Uot. Galit. Papakimbot. Selos. Yan ang laman. At saka pagnanasa sa mga kalan ng limanyo. Ganyan ang buhay natin. Kaya mga kapatid, tayo dati patay sa kasalanan, pero dahil sa kamatay ni Kristo, binuhay tayo. Ang sabi na naging, at alam sa literacy, dati, mga kaaway tayo ng Diyos. Matatagang di ba yung mga kapatid, tarata na yan? Na dati kaaway natin ng Diyos. Pero matatagap din sa lata na yan. Siyempre, ano ako, hindi ko tanggap yan. Ba't ka makawayan ng Diyos? Mananarap ako sa Diyos? Ano ako, si Duterte? Diba si Duterte, pinumura ang Diyos? Pero, dati ano ako, hindi ko tanggap na kaaway ko ang Diyos. Hindi ko kasi alam ang Biblia. Yung para kapag hindi sumunod sa kalooban ng Panginoon, kawin mo pala ang Diyos. Kaya dati mga kapatid, ang ating kinatatayan sa harapan ng Panginoon, kawin tayo ng Diyos. Ano sabi sa Roma 5:10, pakipasa mo ba ang buhay? Pakilakta. Roma 5:10. Sapagkat kung noon tayo'y mga kaaway, ay pinagkakasundo tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Luha ka, ngayon, nagkakasundo na at magliligtas tayo sa kanyang buhay. Amen. Dati tayo kaaway pero pinagkasundo tayo ng Diyos dahil sa kamatayan ni Jesus. Ganyan ang katatayon natin mga kapatid. Nung tayo ay wala pa kay Kristo. Di ba kabagabag ka? Una nang buhay ka sa laman, masuwain ka sa Diyos, at kawin mo ang Diyos. Isipin mo mga kapatid ko, anong natatayo natin dahil Kristiyano. Kaya hindi pumapasok ang habag at awa ng Panginoon. Ang kanyang kamatayan, mga kapatid, ang nagbigay sa atin ng kapangyarihan para mabuhay muli ang ating espiritu. Pero, kasi mga tao, mga kapatid, kaya niya araw naman, di ba? Aalalahan nila naman ng mga tao ang kamatayan ni Jesus. Alam niyo kung ano manupit yan? Ito, gawin niyo yung logic niyo. Pasabihin niyo mga kapatid, pag mga na araw, sarado may house. Hindi ba nakupuna pag Friday, ang bilang sarado? Wala ka sarado may house. Opo, pagka po mag-aaraw, lalo sugaran sarado. Amen? Ang mga adik, hindi mo na babata. Ano na hinabat sarado ng bilas? Bakit? Pati sugaran sarado. Patay na yung Diyos. Dapat ka gumawa ng kasalanan eh. Bakit? Kasi patay yung Diyos, hindi ka makikita.
Ngayon, pagka buhay ang Diyos, bukas na mabilaos. Ibig ng tao na makita na Diyos ang ginagawa ng tao. Amen? Pero, kaya mga kapatid, ganito yung logic nyo. Pag mahal na araw, ang tao hindi gumagana, nasa bahay nila. Nung araw pag mahal na araw, bawal maligo. Ngayon, iba na ngayon ang mga tao na pag mahal na araw, outing eh. Diba? Gala rito, gala rito. Pero, ayan po mga kapatid, iba nagiging ugali ng tao ngayon. Amen? Kaya mga kapatid, ang tao kasi, kapag may kasalanan, ibig ng tao makikita ng Diyos. At pagkapatay ang Diyos, sarado mo na lahat. Patay ang Diyos. Pagka buhay, sige, bukas na ulit. Di ba na po na? Oo, na po na. Kasi po mga kapatid, iba na yung panahon ngayon. Nung araw mga kapatid, natutanda ako, bakit matanda na ako, 72, pag 72 ako, sabi gusto eh. Nung araw mga kapatid, pag mana araw, hindi ko din pinapagana namin namin. Tabahin kami lahat. Kaya pag wala araw, bawal maligo. Kaya nagbabaho ka ng mga bata nung araw. Bawal magulo. Kaya nung araw mga kapatid, bagay, sabi ko matanda na ako. Dahil ka nag-asabi eh. Walang jeep, walang bus na rin. Lahat ng tao nasa bahay. Pero ngayon mga kapatid, ano ngayon, pag mga tao ngayon, at nagkalitan, kung saan kumagana, wala nang paggana sa kamatayan ng ating Panginoon. Pero, dapat pahalagahan natin bilang isang Kristiyano kung paano namatay si Kristo sa krus ating bigyan ng halaga sa buhay natin. Ako niyo ba yung punto ko? Dahil sa kamatayan ni Jesus, nagkaroon tayo ng buhay. Kagaya ni Kristo na nasaan ngayon. Kagaya din na born again, nasaan ngayon. Ano ng linggo? Nasa sugalan, basketball, nasa ganaan. Hindi mo pinibigyan halaga ang linggo. Kasi bakit? Patay yung Espiritu. Pero nang ikaw na born again, binuhay ng Diyos ang Espiritu mo. At ibig ng Panginoon, pahalagahan mo ang mga bagay ng espiritual. Amen? Amen. Kaya tayo nandito, sumasamba. Dahil nabuhay ang ating mga espiritu. Dati nung patay. Amen? Ano kayo? Kung linggo sa big house. Kung linggo sa basketball. Kung linggo, hanggang tulog. Hindi mahalaga ang pagsamba. Kaya mga kapatid, ano man, ang ating katalagaan sa mga bagay na espiritual, buhay ng kamatayan ni Jesus sa pusong Kalbaryo. Amen? Ngayon, dahil si Kristo namatay, dalawang punto. Dahil sa kanyang kamatayan, nagkaroon tayo ng bagong buhay. Pero, binago naman Kristo buhay natin. O dati pa rin tayo gano'n. Dapat makita natin ang ating buhay ay galing kay Kristo. Kaya ang sabi yan, mabuhay tayo dahil kay Kristo. Ang sabi sa 2 Corinthians 5:15. Dahil doon pakabasa po. Second Corinthians 5:15. Ito po ang sinasabi. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Amen. Napakaliwanag. Di ba? Ano sabi niya? Ang sabi niya mga kapatid, namatay siya para sa lahat. Amen?
Upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag mabuhay tayo sa sarili. Huwag ka na mabuhay sa sarili mo. Amen? Kasi si Kristo namatay na para sa iyo. Kaya sabi yan, namatay siya para sa lahat. At ang mga nabubuhay ngayon ay huwag mabuhay sa sarili. Kaya mga kapatid, dapat natutukan natin na ang ating buhay dahil kay Kristo. Kung hindi dahil kay Kristo, wala tayong nabuhay-buhay. Pero, namatay siya. Kaya, ano sabi ni Pablo? Huwag kang mabuhay sa iyong sarili. Mabuhay ka para kay Kristo. Ang sabi sa Galatia sa 20, hindi na ako nabubuhay dahil ni Pablo. Hindi na ako nabubuhay. Kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang nabubuhay ako sa mundo ito, pinamumuhay ko kay Kristo na siya umibig at nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. Galatia 2:20. At sabi ko, hindi na ako nabubuhay. Kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Palinaw. Ang tanong, sino ang nabubuhay sa inyo? Sarili mo ba? O si Kristo? Alam niyo mga kapatid, mahalaga sa Kristiyano na present evaluation. Dapat sinisiyasat mo sarili mo. Kasi kung hindi mo sinisiyasat ang sarili mo, sinisiyasat sa'yo. Amen? Hindi ka naman pwede siyasatin ng asawa mo. Hindi ka pwede siyasatin ng anak mo. Sapagkat hindi naman nakakabasa ng isip at puso ng mga tao. Nakakabasa ng isip at puso ng tao at Diyos tama. Amen na, amen? Amen. Kaya ikaw ang sisiyasat ng sarili ko. Kaya maganda sabi ko, hindi na ako nabubuhay. Kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Kaya ang tanong, si Kristo ba nabubuhay sa iyo? Amen. Kung hindi si Kristo nabubuhay sa iyo, mag-isip-isip ka. Si Kristo namatay para sa iyo. Amen? Kaya mga kapatid, mabuhay tayo dahil kay Kristo. Letter B. Bigyan natin ng karangalan siya sa buhay natin. Philippians 1:20. Ang babasa, laksan lang, maraming kayong marami. Pakibasa mo, Jerome. Pakibasa mo, Jerome. Ang aking pinakananais at inaasahan ay huwag kakulang sa aking pagpuli. Kundi magkaroon ng walang lakas ng loob sa lahat ng panahon upang sa mabuhay o sa malay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Amen. Ang tanong, ano yung binibigyan mo ng Kristo? Kahihiyan ba o karangalan? Ano sabi dyan? Ang aking dalangin, huwag akong magkulang sa aking Panginoon. Ang mabuhay at tumatay ay mabigyan ko ng karangalan si Jesus. Kaya ang tanong, bibigyan mo ng karangalan sa buhay mo o puro kahihiyan na bibigyan mo kay Jesus. Pero, kahihiyan ba binibigyan mo kay Jesus? Manibig ko, mabait sa iyo? Kumusta ito? Totoo mo sa paligiran. Nabibigyan ka ng karangalan sa Jesus ang ginagawa mo. Naintindihan ba sabi ko? Bigyan mo ng karangalan sa Jesus sa buhay mo, kapatid. Kapag siya ang dapat maparangalan sa buhay natin, wala nang iba. Pero, kaya nga mga kapatid, ano binibigyan mo ng Jesus ngayon? Karangalan o kahihiyan? Dapat ay ibibigay mo kasi karangalan. Kaya nga sabi ng Biblia, ang sino mang magpakaya sa akin, ikahiya ko rin sa aking harapan, sa harapan ng Diyos. Kaya, mag-ingat-ingat tayo mga kapatid sa pagkasalita, mag-ingat-ingat tayo sa ating pagkilos, sa
kapag ano man ang ating ginagawa, sabi ng Biblia, para tayong binabasa, bukas na tayo na binabasa ng mga taga-sanlibutan. Kaya pag nagkamali ang isang Kristiyano, sino ang nakikita sa akin? O, nagkamali ka, nagkasala ka. Ang kasalanan mo nahayag. Alam niyo mga ginawa, ang mas media, di ba? Ang kasalanan mo nahayag, kahuli ka sa anumang bagay na nakakayag ginawa mo. Sino ba magpinta sa akin? Sumagot kayo. Ito si Kristo. Kaya nga, ano binibigay mo ng Kristo? Kahihiyan ba o karangalan? Kaya sabi ni Pablo sa mamatay, mabuhay, huwag ako magkulang sa Diyos. Ibig ko pinsan karangalan. Kaya mga kapatid, mahalaga na binibigyan natin karangalan ang ating Panginoon. Amen? Let us see. Mabuhay ka nakasama ng Diyos. Sino nakakalabi ko na rapture na kasama, na buhay na kasama ng Diyos? Sino ang gusto sumagot? Sa Old Testament? Eno. Sino? Eno. Sino? Eno. Surado ba yan? Si Eno! Tama! Elias. Ano sabi ng Biblia? Si Elias! Nabuhay sila na kasama ng Diyos. Ano nangyari na? Hindi sila nakatigil ng kamatay sa naman. Narapin sila ng Diyos. Kinuha sila ng Panginoon. Kayo mo gusto mong lamahin kayo? O pagsaklaan kayo? Oo, ayoko na mamunay ako sa laman. Gusto ko rapture. Siyempre lahat naman kayo, di ba? Yung gusto mo ma-rapture ka? Amen? Kasi baboy ba? Amen. Gusto nyo ma-rapture kayo? Hindi ka mamatay sa laman? Magbuhay ka na kasama ng Diyos. Kaya ni Enoch, sabi ng Biblia, at si Enoch kinuha ng Diyos. Bakit? Namuhay siya nakasama ng Diyos. Mga kapatid, kung hindi ka mamumuhay ng kasama ng Diyos, mahirap mabuhay sa mundo ito. Alam niyo, ang mundo ito maraming intriga. Amen? Maraming kompetisyon. Kaya ang mundo. At walang perfectong lugar sa mundo ito. Lahat meron problema. Sa school may problema. Sa opisina may problema. Sa church may problema. Walang perfectong lugar. Amen? Kaya kung hindi ka mamumuhay na nakasama ng Diyos, mayroon mabuhay sa mundo ito. Hello? Amen. Naniniwala ka sa akin? Lahat na punta mo may problema sa school, sa trabaho, sa opisina, sa church, sa laban. May problema yan. Kaya kung hindi ka mamumuhay na kasama ng Diyos, hindi ka talaga sa mundo ito. Pero pangalan, ano sabi sa unang Thessalonica 5:10? Tonto ko may basa mo, laksa mo lang. Namatay siya para sa atin upang tayo'y mabuhay na kasama niya. Maging buhay man tayo o patay nang sa kanyang muling magparito. Namatay siya para sa atin. Pakipasa mo, ano ay maganda tarata. Pakipasa mo. 1 Thessalonians chapter 5, verse 10. Ito po ang sinasabi. Namatay siya para sa atin upang tayo'y mabuhay na kasama niya. Buhay man tayo o patay sa kanyang muling pagparito. Amen. Namatay siya para sa atin, kaya naman mabuhay tayo nakasama ng Diyos. Amen? Amen. Alam niyo, ang laki ng pagkakaiba ng isang tao na namumuhay na kasama ng Diyos kasi sa mga taong walang Diyos. Amen? Kung sabihin niyo mga kapatid,
Bukas naman aklat ang mga tao sa mundo. Isipin niyo yung mga taong walang Kristo. Umaga pa lang, hawa na ang manaw sa tuwing hinihimas. Umaga pa lang, nasasugaran na. Umaga pa lang, nag-iinuman na. Di ba ganyan ang buhay natin na tayo walang kay Kristo? Patuloy yung mga kapatid, yung mga taong may Kristo. Iba buhay nila sa buhay natin. Amen? Iba buhay hindi kaysa may Kristiyano. Bakit? Kasi tayo mga kapatid, nabubuhay tayo na kasama ng Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, napakaganda ng sinabi ni Pablo dyan. Mabuhay ka, nakasama ng Diyos. Kasama mo ba ang Diyos? Baka amen lang ngayon dito. Parang dito kayo. Paglabas ako, pero kasama niyo. Dapat, ang dinin natin sa ating buhay na lagi kong kasama ang Diyos. Kapag kasama mo ang Diyos, takot ka gumawa ng kasalanan. Hello? Kaya kasalanan palihim. Amen? Kasi kasama mo ang Diyos eh. Ang Diyos nakakakita ng alam bagay eh. Amen? Yun ang advantage ng mga tao may Kristo na takot gumawa ng anumang kasamaan kay Herman o lihim. Hindi doon na di man napalataya. Ang paggawa ng kasalanan, ipinagmamanong pa nila. Kaya hindi, takot tayo sa kasalanan. Dapat si Kristo namatay na para sa ating kasalanan. Amen? At saka, paano gagawa ng kasalanan? Kasama mo ang Diyos. Kami nga mga pastor, isa pag kami na sa SM, nung wala pa akong sakit. May mga babae doon sa presbyter. Mga babae, karat-karit. Alam niyo naman, siyempre. Magaganda naman. Magaganda sila. Tsaka, mapag-akit ang kanilang tingin. Minsan, iba't ibig sabi mga pastor. Kasi makakuha mo na, akala mo mga nebe kami. Nebe ni dati. Iba't ibig sabi sa totoo lang. Kung ano papatulan yun, diskasa kami. Di maganda yan eh. Kami mga pastor, pumunta kami sa Pagulpod. Di ba Pagulpod ay duro na ano yan? Duro na ano yan eh. Parang pinakaduro na Luzon yan eh. Pagulpod, di ba ba? Ang pakalayo ng Pagulpod, narinig nyo ba yan? Yun, sabi, may nagpilo sabi mga pastor, kung tayo pala yan, wala kasalanan dito, wala makakita sa atin dito. Parang biluan lang. Ngayon, kapag ako na siya marawat sa tabi ng dagat, meron pumunta sa aking babae. Pero ano pa sa school, ay doon, mga 17, 16, bata, parang anak ko. Pastor, nakulat ako. Sabi ka, sino ka? Hindi na ako nakilala. Akakasi ako ng Crispy. Nakakasalubro. Ay, ikaw ba? Nakakita nyo na. Kung gumigil ako, kalakuhan ko. Dito nakakita sa amin. Amen? Yun naman sasabi ko na sa inyo na saan ka man lugar pumunta, lagi mo isipin, patakot ka sa Diyos dahil kasama mo ang Diyos. Amen? Hindi ko mo malayo yan. Kumunta sa barko ka. Sa barko ko, pwede na ako mga babae dito. Bakit wala asawa ko? Wala nakakilala sa akin dito. Kasi nasa barko, nasa abulga ko. Diba? Kasi malakas ang loob mo, bakit wala nakakakita sa'yo? Wala nakakilala sa'yo. Malayo ka sa nakakilala sa'yo. Pero tanda mo, may nakakita sa'yo. At yung nakakita sa'yo, magbibigay sulit ka sa kanya. Dahil ang nakakita sa'yo ay Diyos na makapagnilihan sa lahat. Amen? Ako hindi ko sabi kayo, mga nasa abroad. Ilan ba sa abroad nito? Si Jerry, si Jojo, si
Edward. Si Baba nag-abot din sa atin. O, mag-ingat kayo. Huwag niyo sabihin, malakas kayo. Hello? O, huwag niyo sabihin, malakas kayo. Malakas ako yung sinituan ko. Matatag ko kayo. Mahal mo ko sa'yo. Matatag ko sa tukso na babae. Ingat kayo, ha? Ano sabi ni Pablo? Oo, sasabihin nakatayo ka. Baka mamaya magbuwal ka. Amen? Hello? Alam niyo ba ako sasabihin kasi mga sa abroad, at libre sila eh. Marami sa asawa. Marami sa kakilala. Ang babae, sabi nga ng member ni Pastor Edmond, na Sima, Pastor, sa barkoan niya, ang babae nasama siya sa barko. Ang babae sumasama sa barko, pero $10, yun na. Yun ang patotoo ng member ni Pastor Edmond. Kasi wala ba kung patotoo sa akin yung tropa to. Siguro pa may pwede basta. Pero yun ang patotoo ng member ni Pastor Edmond. Sabi ko nga, sa member ko ako, wala ko lang kung patotoo ba. Hindi ko alam kung nahuwag niya. Biro lang yun, joke lang. Kaya mga kapatid, saan ka naman pumunta? Ang Diyos, andiyan kasama mo yan. Matakot ka sa Diyos. Sapagat, alam mo na yung ginawa, magbibigay sulit ka sa Diyos. At sabi ng Biblia, kung ano itinay mo, siya mo, aanihin. Kaya mga kapatid, mabuhay ka, nakasama ng Diyos. Amen? Ikatong punto, makita sa atin ang bagong buhay na kaloob ni Jesus. Makita sa'yo mga kapatid na binago ka na. Amen? Kung dati mainit na ng ulo mo, mabagabul ka, hindi na dapat na makita sa atin. Hindi binago, matanimin ka. Ako dati mga kapatid, matanimin ako. Totoo po yan. Matanimin ako ng loob. Matanimin ako ng sama ng loob. Tsaka palabol ako. Yan ang ugali ko nung ako hindi Kristiyano. Kaya nung araw nung ako hindi Kristiyano, napakahan ko ng awa eh. Kasi palabol ako eh. Matanimin ako ng galit. Ang tanong, gawin ang katalim pa ng galit sa puso mo? Minsan na, puri ng Panginoon. Hayag naman, at yung sabi ko, hayag naman yung kapatid natin, may sakit, pagpaya natin. Napunta kami sa Itagig, may sakit siya. Alam niyo ba sa sakit niya, anong pangalan ang kapatid mo? Mayan po. Mayan. May sakit siya. Ipagpaya natin. Kasi meron siya, pwede ko sabihin, meron siyang sakit na cancer sa kidney. Ngayon, aming pinuntahan ni Jerome at ni Auntie, kasama si Jesper. Pinuntahan namin sa Taguig. May sakit na cancer. Ngayon, witness, hanggang na tumanggap sa Panginoon. Kasi yung kanyang kapatid, over sa stress, maraming problema dinaanan sa kanyang buhay. Hindi ko lang sasabihin siya dahil babasa lang din. Yung kanyang sobrang stress, nagkaroon siya ng cancer sa kidney. Yan ang maganda sa sitwasyon yun, sa kanyang karandaman. Yung karandaman na yun, ang ginamit na para sa born again. Makuha yung Diyos eh, amen? Ngayon, tanda na salita, bago kami maghiwalay, sinabi ko siya, sabi ko, may sasabihin ako sa'yo. Kasi alam mo, sa sasabi mo, parang marites. Ngayon, balita ako pumunta yung kasundo. Kasi meron kasama mo, beran mo eh. Kasama niya beran niya. So, hindi niya kasundo yun. Kaya sabi ko, ano man ang nakaraan, ano man ang nangyari, matuto tayo magpatawad. Kapag
pinatawad din tayo ng Diyos. Amen? Kaya ako, para gumangang kalooban mo, ayoko naman kasi iwanan siya na meron siya sa mananaw sa kapwa niya. Kasi baby Christian eh. Kaya sabi ko sa kanya, mas maganda. Dahil gawin tumanggar na sa Panginoon, matuto ka magpatawad. O kung pastor, at least, nasabi ko yung dapat niyang gawin. Amen? Kasi ang isang Kristiyano, mga kapatid, yung mga dating bagay, umiwas na yan. Dati ba may ka sa babae? Lipas na, lalaki, mahirigin mo. Hindi sabihin, lipat tapos na. Tapos na, di ba? Dati na mga playboy mo. Tapos na yan. Kalimutan mo yan. Born again yan lang. Dati, ikaw sa gano'n, kalimutan mo yan. Born again yan na yan. Dati, uminom ka ng kalimutan mo yan. Born again ka na yan. Naninilario ka, tagalin mo yan. Born again ka na ngayon. Lumipas na lahat ang bagay, sabi ni Pablo. Bakit may yung mga bagay na dati ginagawa mo noon, ginagawa mo ngayon. Hindi tama yun. Kasi binigyan ka na ng bagong buhay ni Kristo. Amen? Ano sabi ng Biblia? Ang dating bagay ay lumipas na. Narito siya, bawal naging mga bago na. Kaya ano bang ugarin mo ng araw? Palahabol ka, pataling ka ng galit. Matuto ka magpatawad. At sabi ng Biblia, ang poot ay namumugat sa mga taong magmang. Kaya kung ikaw mayroong galit sa kapwa mo, ano sa puso mo yan, nagiging poot na yan. Pag poot na yan, ano nangyari sa'yo? Magmang ka na sa harapan ng Diyos. Kaya matuto tayo magpatawad. Huwag ka magdagdag sa kapwa mo. Nagkakasala ka rin, nagkakamali ka rin. Ano mo mga dating sa mga loob? Kalimutan mo na yan. Masarap magbuhay, mga kapatid, na wala kang sama ng loob sa kapwa mo. Amen? Kasi may tinatala ka. Yung tinatala mo, yun ang kapahirap sa'yo sa mantalay. Kaya yung kagabi mo, hindi ka may inintindi na. Ikaw lang inintindi. Sino ang reblado? Di ikaw. Ikaw nagkatanim eh. Kasi bago ka sa kanya yun, amen? Kaya mga kapatid, natuto mo ang patawad. Huwag ka magtanim ang gawin. Amen? Natuto tayo, mamuhay ng mapapayapa sa harapan ng Diyos. Sino man nagkakasala? Sino man nagkakamali? Dati nagkakamali, dati nagkakasala. Kaya mga kapatid, napakabibigyan na huwag kang magtanim ng sama ng loob sa kapwa mo. Kapag pag-tanim ka ng sama ng loob sa kapwa mo, sa Biblia, nagiging buot at nagiging mangmang ka sa harapan ng Panginoon. Amen? Kaya sabi ni Pablo, 5:70, pakipasa mo ba rin boboy? Pakitaas lang. Corinthians 5:17. Kaya kung ang sino man ay kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nasilipas na. Narito siya, pawang naging mga bago na. Lumipas na. Tapos na. Wala na. Huwag nang balikan. Di ba? Maninawa mga kapatid. Bawang naman, ako kapatid na hindi minabate. Meron ako kapatid na hindi mo minabate. Dahil masama loob mo, may ginawa siya hindi tama. Matuto pa patawad. Siyempre, ayaw ng Diyos na tayo lahat ay nagkakagano ang ating ugali. Kasi ang Biblia, lahat ng bagay ay lumipas na. Letter B, letter C. Mabuhay, letter B, mabuhay tayo sa bagong buhay. Mabuhay tayo sa bagong buhay. Romans 6:4. Continue ang pagbasa. Romans 6:4. Sabi, tayo naman ay pinakasama niya sa mga Maria ng bautismo upang kung paano binuhay mo si Kristo sa mga Maria ng dahil ng mga Maria ng Ama, tayo rin ay
Ang babasaya sa mabuting Biblia. Romans 6:4. Sa makatuwid, tayo'y namatay na at inilibing na kasama niya. Amen? Sa pamamagitan ng bautismo, upang kung paano binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo naman mabuhay sa isang bagong buhay. Kung ikaw na bautismo, namatay ka na kasama ni Kristo. Nung tagawin mo si Kristo, namatay ka na. Patay na ang iyong laman. Pag sabi patay na ang iyong laman, wala ka na kapangyarihan kung anong mali. Kasi patay na laman mo eh. Hello, nakuha nyo yun. Dati patay ka sa Espiritu, buhay ang laman mo. Nakuha nyo, mga kapatid. Dati patay ka sa Espiritu, buhay ang laman mo. Nung namatay si Kristo, nabuhay ang Espiritu mo, namatay ang laman. Pag sabi patay ang laman, wala ka nang ngayon gumawa ng mali. Ngayon, kapag ikaw gumagawa ng mali, sabi patay ka pa, buhay ka pa sa laman. Kaya sabi ng Biblia, mabuhay tayo sa bagong buhay na bigay ni Kristo. Pero, kaya mga kapatid, mabuhay tayo sa kalooban ng Kristo. Let us see. Sigapin natin mamuhay na may takot sa Diyos. Yan ang problema ng mga dimanan. Yan ang problema ng ibang mga born again. Ang ibang mga born again, walang takot sa Diyos. Ang sabi sa unang 2 Corinthians 7:1. Kati pagkabasa mo. 2 Corinthians chapter 7 verse 1, ito pong sinasabi. Mga minamahal, sapagkat ipinangako sa atin ang mga bagay na ito, alisin natin sa ating sarili ang lahat ng nakapagpaparumi sa ating katawan at sa ating espiritu. Sikapin nating mamuhay ng may ganap na kabanalan at paggalang sa Diyos. Dito sa aking Biblia, mga usanin, mga minamahal, yamang ipinangako sa atin ang mga bagay nito. Linisin natin ang ating sarili sa lahat ng nakapagparumi sa ating katawan at espiritu. Sikapin natin mamuhay na may takot sa Diyos hanggang lubusan natin maitalaga sa Kanya ang ating sarili. Mamuhay tayo na may takot sa Diyos. Ang sabi ng Kawikaan, ang pagkatakot sa Diyos ay simula ng karunungan. Kapag wala kang takot sa Diyos, mangmang ka. Kapag sabi ng Biblia, ang pagkatakot sa Diyos ay simula ng karunungan. Pero huwag ka namuhay sa kasalanan. Pag ikaw ay namuhay sa kasalanan, ano ba nang iyong tinanim? Aanihin mo yan, kapatid. Kaya mga kapatid, sikapin natin mamuhay na may takot sa Diyos. Pero, huwag ka matakot sa asawa mo. Ang asawa mo, pwede mo lokong niya pag hindi mo kahanap yan. Pero, di ba? Pwede mo lokong asawa mo pag hindi mo kahanap yan. Pwede mo lokoy ng kapatid mo o hindi mo kahanap yan. Pwede mo lokoy ng manggulo mo hindi mo kahanap yan. Pero matakot sa Diyos. Pero pag ikaw may takot sa Diyos, lahat ng bagay, iilaga mo ang kasama ka. Pero, kaya mga kapatid, ganyan kahalaga ang kamatayan ni Jesus sa ating mga buhay. Taway natin ito. Natuto ba kayo? Totoo yun? Amen. Palakpakan natin.